Salamat, Panginoon. Aren't you glad that we meet again today? Aren't you glad that God has given us a time to be together? Although we celebrate the life of our sister, Basyon, who had gone ahead, nakakaingit siya dahil kasama na niya si Lord, di ba? And if ever we're still here because God wants us to do something more for Him, there is a reason why you are sitting down where you are right now. Because God has something for you. Nakakalungkot po na dati ang lugar na ito ay punong-puno ng tao. If I have to think in the past, ako po'y nalulungkot na lahat na nangyayari sa mundong ito ay sinabi na sa atin ng Bible at ni Jesus. Nakasulat na, so we know the end. Alam natin ang darating na pangyayari sa mga araw-araw. Kung tayo ay nagbabasa at kung tayo ay nakikipag-communicate sa Panginoon at kung tayo ay masigasig na saliksikin ang kanyang mga salita. Dito natin makikita na lahat ng pangyayari sa mundong ito ay nakasulat sa Biblia. Nung bata ako, when I was young, very innocent sa mga bagay na pangyayari sa mundo. But as I grow old, and as the Word of God is unfolding in my heart, doon ko nakita na lahat ng nakasulat ay nangyayari. So ngayong umaga, pag-uusapan po natin para tayo ay makapaghanda. So we can prepare for ourselves and for our soul to be with the Lord. Kanina binasa ni Pastor yung atleta. Ngayong umaga, makikiusap ako sa inyo kung paano maghahanda. Makikipag-usap ako sa inyo sa katagang o sa titulo ng aking mensahe, endurance. Anong ibig sabihin ng endurance sa Tagalog? Endurance is pagtitiis. Mamadang, nagtitiis nga ako, ang hirap ng buhay eh. Pero ang ibang pag-uusapan natin, yung hirap ng buhay sa mundong ito ay kasama sa propesiya. Subalit, ang hirap ng buhay, kung kasama mo ang Diyos, magagawa mo lahat ng bagay dahil siya ang nagpapalakas sa iyo. So this morning, I'm going to talk to you about endurance. Kung maalala nyo, dito sa Matthew 24, the whole context or the whole chapter of Matthew 24 speak about the sign of Jesus coming. At it was Jesus Himself. The context of Matthew 24 is about the sign of His coming. Alam nyo kasi, during the time ng mga Israel, ng mga panahon ni Jesus, nakakaranas na ng pagsubok ang mga Hudyo. Dahil iba't ibang hari ang sumakop sa kanila. At isa lang ang dahilan kung bakit palagi silang nasasakop. The only reason why they are always conquered and being captive and been thrown to exile because of their disobedience. Sila po ay matitigas ang ulo, pasaway. Ayaw sumunod. Nung una sa Old Testament, dalawa lang ang batas. Sa Old Testament, isa lang batas ang sinusundan. Yung batas ng salita ng Diyos. Sumunod ka para mapagpala ka, sumuway ka at ikaw ay mapaparusahan. Yun ang batas ng lumang tipan. So lahat ng Israelitas na sumuway sa batas ng Diyos
ay naparusahan. Kaya nga, sila ay nasasakop ng mga paganong hari. So, dahil sila po ay nasasakop ng mga paganong hari, sila po ay naghihirap. They cannot exercise their faith freely. And even the church leaders, may politika. Even the church leader, mga kurap. If you read the Bible, even the high priest, Anas, alam natin na siyang nagpapako kay Jesus dahil sa pera. So pera-pera lang, ano po? Pera-pera lang. Kaya maraming pasuway. So sabi ng mga disipulos, these are the 12 disciples, these are the followers of Jesus. During the time na dumating si Jesus, sabi nila, Panginoon, dumating ka na. Kailan mo kami palalayain sa nakakasakop sa amin ng mga Romano? Because the Roman were the last one who conquered o sila ang sumakop sa mga Israelitas. Sabi ni Jesus, dito sa Matthew 24, hindi niya sinabi kung kailan. Ang ibinigay niya po ay mga senyales, signs. Kaya, kung babasahin natin ang Matthew 24, the context of Matthew 24 is the signs. It's the answer of Jesus when He is coming back. But dito po ako, ito po ang teksto ko. Matthew 24, 12-14. Because lawlessness increased, the love of most people grew cold. Sabi ko sa inyo, puno ito dati. Wala pa yan, puno ito. Puno dyan. They seek the gift, but not the giver. Bakit tayo kukunti ngayon? Dahil kayo ang totoong ginto. Yung mga lumabas, tanso yun, hindi totoo. Hindi sila pwedeng dumaan sa apoy, matutunaw sila. So yung mga naiwan, yun ang totoong ginto. Tumatatag, napupuro, ibig sabihin, natatanggal ang mga impurities. Verse 13, but the one who endures to the end will be saved. The good news of the kingdom, ito ang last sign na sinabi ng Panginoon. The good news of the kingdom of the gospel will be preached throughout the world as a testimony to all nations. And then the end of the age will come. Wala na magsasabi na hindi ako nakarinig. Dahil nasa social media na. Unless, hindi pinapakinggan. Dahil ang pinapakinggan, yung mga marites. Di ba? Mas entertaining yung mga marites kaysa makinig sa aming sermon ng salita ng Diyos. Kasi makikita mo yung likes. Gaya ng ating mga mensahe. Nasa YouTube. Pero kukunti ang nagla-likes. Tignan mo yung mga marites. 100,000. 1 million marites yun, ha? So there is no soul on earth when Jesus will come. Well, see, we have never heard the gospel. Because the social media is very open to the gospel. Marami ang gospel sa social media. And this is the last sign. And we are in the last days. Sabi ng Panginoon sa verse 12, lalaganap ang kasamaan, we are. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. At ang paghahayag ng salita ng Diyos sa buong mundo bilang patotoo na sa magandang balita na si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para walang mawawala kundi lahat maliligtas. At ang katapusan ay darating. So, yung lawlessness na sinasabi rito, ang decline ito yung pagbaba ng spiritual at moral ng tao. Noong panahon ko,
Nung liligawan ako ni Pastor, hindi kami pwedeng magsama sa loob ng tricycle. Imamarites kami, ay, ganun ba yung Pastor? Hindi pa sila, no? Magkasama na. Kaya kami ni Pastor, very, very careful kami. Nasa loob ako ng tricycle, nasa labas siya ng tricycle. At pag nakita ka, nung dalaga pa ako, hindi ko pa nakita si Pastor, uso pa yung hinaharana. Sino nakaranas ng hinarana? Sister Lina, naranasan mo haranahin? Naranasan ko pong haranahin sa Candon, Ilocos Sur. And I was even a young teen, hindi pa ako siguro mga 15 years old lang pa ako noon. Sabi ng auntie ko, ng tita ko, sa Candon, Ilocos Sur, sa Patpata, bata pa yung pamangkin ko, huwag niyong haranain. Uso pa noon ang naninilbihan. Pag gusto ka ng lalaki, magpapaalam sa nanay, maninilbihan po ako, mag-iigib, magsisibak ng kahoy, maglilinis, magtatanim, para po manilbihan ako para sa anak nyo. Ganon ang uso noon. Ngayon, ito yung spiritual and moral decline. I love you. I love you din. Sige, mag-live na tayo. That is the decline of morality. Wala nang moral ang mga kabataan ngayon. Ayaw ko na sa'yo. Ayaw ko na rin sa'yo. Ganon kasimple. Pero noon, kahit lasinggo, bugbuking ka ng asawa mo, hindi mo pwedeng hiwalayan. Sabi ng magulang mo, asawa mo yan, magsama kayo habang buhay. Magtiis ka, magtiyaga ka, ganon. Walang hiwalayan. During the 60s, 70s, pag hiwalay ka sa asawa mo, you will be ridiculed by people because the morality of people then is high. Yun yung lawlessness ngayon. This is the reason why lawlessness is rampant in the sense na ang tao ay wala lang takot at pagmamahal sa Diyos. Noon, the Catholic are very much dedicated to their faith. They go to church the whole week. At dami lahat ng mayroon pang nananalangin na from the door of the, nakapunta ka na doon sa St. John Cathedral, Loida, from the entrance to the altar, pupunta yung diputadong Katoliko, magdarasal na kaluhod from there. She will walk through her knees. Ganon sila kadedicate. What about now? That's why in the last days, this is the last days, lawlessness increase. And because lawlessness increase, the spiritual and moral value of many will decline. Alam niyo doon nung panahon ng mga Israelitas, sabi ng Panginoon, get out from them. The reason why I want you to set apart from this nation around you, because I want you to live righteously. Dahil yung mga nakapaligid sa kanila na mga pagano, they sacrifice even their own son. Sinasakripisyo nila sa buwan, susunugin nila, sinasakripisyo nila sa araw. Yung mga pagan practices. Now, at this time, nangyayari pa rin yon. In what way? Abortion. Kids are being sacrificed, being killed, stillborn. Legal sa Amerika ang abortion. Thank God, Philippines hindi magiging legal. Hallelujah. So God is going to bless Philippines. Because abortion is not legalized. It is a very horrible sin in the sight of God. Ito yun. The love of many will wax cold. Manlalamig. Bakit? Wala na silang takot at pagmamahal sa Diyos. So, ang isang bansa ay napapariwala dahil
wala na silang takot sa Diyos. Bakit nanlalamig ang pag-ibig ng bawat isa? Because of lack to live righteously. Dahil nakalimutan nila ang Diyos, they just do whatever they want. Kaya ang mga anak ng Diyos set apart. Tayo ba'y nabubuhay ng matuwid? Tayo ba ay mayroong pusong tapat sa Panginoon na nabubuhay ayon sa Kanyang salita? Hindi pa kunwari na pag walang nakikita, hindi ako nakikita ni pastor, hindi ako nakikita ng aking kapitbahay na mananampalataya, hindi ako nakikita. So I can smoke, I can drink, I can gamble. Alam niyo po, nung ako po ay nag-start dito sa AMSIC, naglalakad lang po ako. From Clarkview, exercise ko po yon. Clarkview, AMSIC, at din sasakay ako sa Ensonville. Ambisyo ng mga taga-AMSIC, tong-its. Babae, lalaki. Kasama ang anak andyan, nagpapadede ng anak, nagtutong-its yung nanay. That is the stronghold of this community. Gambling, drunkard, marites. Pero ngayon, mas may malaking stronghold ang community na ito. Ano yun, mamadang? Cyber. Parents are selling their kids para lang sa pera, sa internet. Yun ngayon, ang stronghold ng community na ito. Bakit? Because wala na silang takot sa Diyos. Kaya ang lugar na ito, pag hindi nagbago, if this community, in spite of our desire to reach out and people do not live righteously, if God had judged the Israelites, alam niyo ba na God judged the Israelites because of their disobedience? Dahil sa kanilang hindi pagsunod, sa kanilang pagsaway sa batas ng Diyos. During David time, noong panahon ni David, maayos sila. Dahil they have a good leader. A leader who loved the Lord. A leader who can lead his people and live righteously. Pag ang isang leader ay matuwid at kinakatakutan at nirerespeto ng kanyang tagasunod, even the followers, even yung mga nasasakupan niya ay mamubuhay ng matuwid. Walang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang nabubuhay sa kanyang sariling interest, kundi they live righteously. At nung malapit and one of the richest king in Israel is David, because God has blessed him so much. Conqueror siya kasi. Kinakatakutan ng buong Middle East. Sabihin na natin buong mundo. So nung bago siya mamatay, sabi niya, Lord, I want to build a house for you. Sabi niya, no, it will be your son. So the first temple was built by King Solomon. Maganda, magarbo, one of the best temple that was built because the one who built is the wisest king. Dahil sa pagsuway, sabi ng Panginoon, dahil sa pagsuway ng mga Israelitas, that temple was destroyed. During that time, when God says, I will punish you for your disobedience. Sila po ay sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Yun ang Iran ngayon. Modern day Babylon is Iraq and Iran. So, sinunog ni Nebuchadnezzar yung temple. That was the first temple. Now, this is very significant. Ito po ay importanteng malaman natin dahil po isa ito sa senyales sa malapit ng pagdating ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagsuway, matitigas ang ulo. Wala pang Jesus noon. Hindi sila makasunod. Sinunog ni King Nebuchadnezzar ang templo. Kailan niya sinunog ang templo? Makikita natin na bago dumating si Jesus,
nasunog ang templo. 2 templo ang nasunog. So, God punished them. God did not spare the beautiful temple. He did not spare the beautiful temple that was built by Solomon. He destroyed it. He allowed. Ito, tingnan nyo. Do you think King Nebuchadnezzar can destroy that without the permission of God? It was God who stirred up Nebuchadnezzar to conquer Israel in a sense that they are disobedient. May mga propeta sila, magbago kayo, kung hindi ang Panginoon, gagawin niya ito sa inyo. Wala. If you read the Old Testament, histories of the king and the prophets, the minor prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, doon yung makikita that God is not mocked. What God says, He will do it. Pag di kayo sumunod, mapupuksa kayo. Di sila naniwala. Napuksa sila. Kaya nga napunta si Daniel sa Babylonia. Sabi ng Panginoon, yung mga prinsipe nyo ay magsisilbi sa ibang nation. It was fulfilled. God did not spare them because of their sin. Nasira ang templo. Bakit ko ito ibinabahagi sa inyo? Because this is a part of lawlessness. Ito yung nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hindi sila nanatiling tapat. So sila ay naparusahan. After 70 years. 70 years, ha? Hindi pa pinamanganak. I already preached this in this pulpit. After 70 years, sabi ng Panginoon, I am going to visit nyo in Babylon after 70 years. Ang tagal, ano po? They were in captivity, in exile, for 70 years under King Nebuchadnezzar. Hindi pa ipinapanganak yung deliverer, sinabi na ng propeta. After 70 years, sabihin mo sa kanila na I'm going to visit them after 70 years. And God, di pa pinapanganak si King Cyrus. Sinabi na ng Panginoon na King Cyrus will rebuild the second temple. And all the exiles will return to Jerusalem. Nangyari po? Opo, nangyari po. Si King Cyrus, ibinalik niya lahat ang ninakaw ni Haring Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. At nirebuild nila ang templo. But again, ang mga Israelitas, sumuway ulit. Sabi ko sa inyo, matitigas ang ulo eh. Sumuway ulit at sila hindi sumunod sa batas ng Panginoon. Na wag, ang tanging kasalanan po nila ay tinanggal nila sa kanilang puso ang Diyos at ipinalit yung mga Diyos-Diyosan. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Imagine, you are going to kneel down to an image of an animal. Ano magagawa nun? And that is an insult. Ganon din po ngayon. I will tell you how you will insult the Lord now. But I will tell you the grace of God is abounding. Pero, noong panahon ng mga ari, ang grace limited. And the second temple was destroyed by the Romans. Na hanggang dumating si Jesus, the Romans, the Jews, is under the Romans' rule. The second temple was again burned. At kung makikita nyo ngayon sa mga internet, yung natitirang bakod, yung natitirang tinatawag na Western Wall na kung saan sila nananalangin, yun po ang natira doon sa Second Temple, na kung saan tabi ng Al-Aqsa Mosque. And the third temple, this is the last sign that Jesus is coming with the third temple. Siguro wala na tayo. Ewan ko kung nasan na tayo, but I believe I can no longer see that. I will not live 100 years.
Kung naabutan nyo yung edad ko, blessed kayo. Si Sister Lina, magkaedad kami yan. Pag naabutan nyo yung edad namin, blessed kayo. Why? You are blessed. Sister Basyon, di niya naabutan. She is not blessed here, but she is blessed there. So, ibig sabihin, kaming dalawa, mayroon pang gagawin sa Panginoon. Sister Lina, mayroon pa kaming hindi natapos sa Panginoon. So, nasunog po ulit yung pangalawang templo. Disinterest in maintaining relationship with God and fellow believers. Ang mga Hudyo, wala silang interesado na ayusin ang relasyon nila sa Diyos. Bakit tayo kukunti ngayon? Siguro ang itatanong ko sa inyo, maayos ba ang relasyon nyo sa Panginoon ngayon? Nandito kayo? It is a question that only you can answer yes or no. Are you honest enough to say to God, Lord, my relationship with you is growing deeper and my love is not growing cold. Hindi nalalamig, Panginoon, ang pag-ibig ko. Kasi, mga kapatid, noon, walang Kristo. When God say, I'm going to punish you, I'm going to punish you. Ngayon, mayroon tayong Panginoong Jesus. Na palaging, Ama, patawarin mo siya pag nagkamali. Paano pag sa ating palaging pagsuway sa Diyos? Nagkaroon tayo ng accident na wala tayong time na mag-repent. Where will we spend eternity? Paano pag wala tayong time na magsisi, Panginoon, patawarin mo ako, at biglaan yung pagkamatay natin, at hindi tayo handa? What a waste. Di ba, mga kapatid? Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay yung paano natin i-maintain ang relasyon natin sa Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, ito ang description ng disinterest o kawalang interest na ayusin ang relasyon sa Panginoon. Sabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, in the last days, Timothy, such times, the people will grow cold, and they will be lovers of themselves, lovers of money, having form of godliness, denying the power of God. This cold love, itong panlalamig ng pag-ibig sa Diyos, ay hindi lamang, it's not only emotion, but represents systemic failure of society to live according to God's ways. Sabi ko sa inyo, kung lahat ng magulang ay tuturuan ng anak na magkaroon ng takot sa Diyos, ano sa palagay nyo ang mangyayari sa ating mundo? Wala. Lahat ng magulang, hindi yon inaayos. Bahala ka. Pero alam nyo po, lahat ng magulang ay may pinakamatinding pananagutan sa Panginoon. So lahat ng magulang o magiging magulang sa hinaharap, ayusin nyong palakihin ang inyong mga anak, hubugin nyo sila sa salita ng Diyos dahil yon ay inyong pananagutan sa Panginoon. It is one of the parents' responsibility to raise one child in the love and fear of God. You have that responsibility. That is your contribution to the society, to make this society a God-fearing nation. Ngayon, wala na. Ang bata, busy na sa cellphone. Kung ano-anong pinapanood, TikTok, Ang gagaling ng bata ngayon, kung ang galing ng bata na ngayon ay naituwid at nai-aligns sa takot at pagmamahal ng Diyos, that child will live successfully in the future. Pangatlo, in the last days, sabi ng Panginoong Hesus, there will be false teaching, false prophet. Hindi na ako magsasabi. Sino ang mag-aakala na ang isang ministro
ay magiging human trafficker. Sino ang mag-aakala na isang humahawak ng Biblia ay may laboratoryong droga sa kanyang Bible school? It is purely hypocrisy. At sasabihin ko sa inyo na may kaparusahan ang mas matindi po ang kaparusahan ng nakakilala sa Panginoon at hindi nabuhay ng matuwid. At maraming tumingin sa Kanya at natisod. Yun ang pananagutan ng isang mananampalataya na hindi nabubuhay ng matuwid. Bakit si ganyan? Humahawak ng Bible, pero tignan mo ang buhay niya. Those things ay may kaparusahan sa Panginoon, sa langit at dito sa lupa. Tatapikin ka ng Panginoon, magising ka. At pag God is so gracious, God's grace is so abundant in these times. This is the time of grace. Ito yung panahon ng biyaya na pag tayo nagkamali, tayo ay nagkasala at bumalik sa Panginoon, we will obtain forgiveness. And if we live a life that is righteously, maintaining our relation to God, we have a reward. Pero if we continue to walk, patuloy tayong lumakad, hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, although tinatapik niya tayo, there will be a time, okay anak, kukunin ka ng Panginoon sa panahon, handa ka. E paano hindi ka handa? Kaya nang sabi ko, accident, you made an accident. I will give an example po, although okay na siya. Si Tom, Sunday, we prayed for our family, right? Sunday morning, we pray, we intercede that God is going to save our family. And He did. Nagkabali-bali lang ang buti ni Tom, pero buhay siya. God is giving him another chance. Antayin niyo bang ganon? Why not do it right now if your heart is not right in the sight of the Lord? Do it now. Live righteously. Because God is not mocked. Mayroong kabayaran. Sabi niya rito, mayroong mga false teachers din na lilipa na. Marami. Na sila ang magsasabi sa inyo, pag naligtas ka na habang buhay. Hindi. Naligtas ka dahil sa dugo na Jesus, at pag hindi ka nabuhay ng matuwid, may pananagutan ka. May pananagutan ka sa harap ng Panginoon. Heaven is not for you. If you don't live righteously, straightforward, heaven is not for you. You choose to live the other way, and you choose to stay the other way. And then sa verse 13, but he who stand firm to the end will be saved. Pero sino man ang matibay na tatayo hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Endurance is a key to salvation. Sabi nga ng isang marathon athlete, endurance is essential in winning a marathon of life. Endurance. Ang atleta ay may disiplina. In example yun ni Paul. Sabi ni Paul sa Corinthians, sa 1 Corinthians sabi ni Paul, don't you not know that in a race all runners run, but only one get the prize. Run in such a way to get the prize. Everyone who compete in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get the crown that will last forever. Yung crown natin, it will last forever. That is the crown of life. Sino yung nanalo na atleta na binigyan ng 20 million? Dahil sa pera, nagkasira sila ng kanyang nanay. Pera. Dahil sa pera, nawala ang respeto niya sa nanay.
Dahil sa ginawa niya, tinanggal siya ng Milo. Ang dami siyang buzzer. Why? Dahil sa pera. Love of money. Tayo, ang korona natin na inaasam ay korona ng buhay na magpahanggang habang buhay. Kaya sabi ni Pablo, in a race all runners run, but only one get the prize. But tayo, as a Christian, the Christian life, we must strive intentionally, purpose, and determination to run the race and win the crown of life. Ano man ang pagsubok, tignan mo, may buhay na walang hanggan. Run in such a way to get the prize that will last forever. Everyone who run the race, yung mga atleta, may training yan. Hindi ka pwedeng maging atleta na walang training. Kaya nga in-example ni Pablo ang buhay ng Kristiyano na isang atleta na tumatakbo para sa kalooban ng Panginoon. Ano ang strict training ng isang Kristiyanong buhay? Mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Live in accordance to the word of the Lord. Alam niyo po, nung minsan, meron akong cook dito sa church noon dahil may mga alaga akong mga tinawag naming Humphrey Boys. Mayroon akong isang cook, si Brother Juanito Go. Ewan ko kung buhay pa siya. Buhay pa siya? O, patay na siya. Ewan ko kung naligtas o hindi ko alam. Kasi lumabas siya eh. Magaling magluto. I don't have any problem. He cooks so good and so well. Sabi niya, Sister Hilda, kain na. Ako ang unang kakain niyang niluto bago ang mga alaga naming mga bata. He cooks so good. And then, one time, lahat ng women's ko kasama niya. One time, ewan ko, I was just, kasi ito noon walang bakod. Walang bakod dyan, open walls. Namasyal ako sa aking mga women's. Dito sa likod. Unaware, nadarating ako. Lahat sila doon sa mesa. Hello? Hindi nila alam gawin kung paano itago yung mga paraan nila. Wala naman ka kung sinabi sa Bible na ang sugarol hindi pupunta sa langit. O ang lasenggo hindi pupunta sa langit. O ang naninigarilyo hindi pupunta sa langit. Walang sinabi sa Bible dan. Pero ang sabi ng Bible, you are a chosen vessel. So, yun ang dahilan kung bakit isa-isa silang lumabas. Alam niyo kung bakit? Nahiya sila. Huwag kayong mahiya sa akin. Mahiya kayo sa Panginoon dahil hindi ako ang inyong Savior. God is your Savior and not me. But because they cannot maintain their relationship to live righteously for God, hindi sila nagpatuloy. Kaya kung hindi tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, will not be blessed. Tayo ang maghihinder ng blessing natin. Tayo ang magsasara sa sisidlan natin para hindi natin matanggap ang pagpapala ng Panginoon. Although gusto ibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin matatanggap. Hindrance, obstacle. So how do we run the race as an athlete? Discipline yourself. Disiplinahan niyo ang sarili niyo. Ang atleta gumigising ng maaga. Si Manny Pacquiao, 4:00, tumatakbo na. Ang atleta, 4:00, tumatakbo na. Kumakain ng maayos, walang bisyo. Walang alak, walang sigarilyo, ni walang kasiping ang asawa. Ganon ang atleta. Strict discipline. And that is the kind of discipline we need to live righteously in the sight of God. We're athletes for heaven. Unless you don't like to be an athlete for the Lord. The Christian life requires intentional effort and discipline, much like
athletes prepare for competition. Bakit nananalo palagi siya Pacquiao? Bakit siya lang ang boxer yata na napuno ng belt? Because he take effort, strict discipline to himself. So as an athlete for the Lord, how can we discipline ourselves? By praying, by reading the word of the Lord, and fellowshipping to one another. Sana bago ako umuwi sa Panginoon, makita ko kayong lahat na tapat sa Kanya. As a mother, I always think of the future of my children. Pero sabi ko, Lord, I commit it into your hand. And as a mamadang to all of you, I desire na makita ko kayo someday when we have fellowship in heaven. Amen? Because real talk lang po tayo. We will not live 100 years. Real talk po tayo. We will not live 100 years. 73 na ako next year. Lord, if you give me another time. So how can we discipline ourselves, guard our heart? This is a practical application as a Christian who want to live righteously. Guard your hearts. Guard our hearts against the spiritual coldness that comes from living in a world increasingly marked by sin. The world has offered a lot of things that will outfocus us. Alam nyo, I desire, when I was a teenager, o nung nag-aaral ako, I desire to be a journalist. I desire to travel around the world covering news. Yun po yung dream ko. That's my ambition. I really want to be a journalist, a writer, etc., etc. I want to travel around the world. That's my desire. That's my ambition. But when God called me, okay, I have to yield. Pero naranasan ko rin. I was able to travel. And then sabi ko, because of all the money that is coming in, sabi ko, Lord, mag-support na lang ako. I will send students to Bible school. I will support workers. And the Lord told me, I did not call you to support. I called you to work for me. I called you to spread out the word. I called you to do this and to do that. And I yield. And I surrender. And I let God do the rest. So, preserve in faith, persevere in faith. Ano ang persevere sa Tagalog? Matyaga, matatag, matyaga sa inyong pananampalataya. Huwag po kayong manghina sa mga nakikita nyo at nakapaligid sa inyo. Huwag po kayong manghina sa mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, kundi let these trials and problems, surrender it to the Lord, and this, as you surrender it to God, as you continue to yield to the will of God, you will grow stronger. Maranasan nyo ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay. Complete reliance sa Panginoon. Dahil God will never fail you. No. Sometimes, may kanta si Don Moen, sabi niya, Lord, there are times that I don't know how to pray. Kanta ito ni Don Moen. And sometimes, I don't know what to say. It seems that my prayer doesn't reach you. But then, sabi niya ganon, believing that you died for me, that believing that you died for me, you give your life for me, is a very strong enough that you hear me. If you died for me, then there is no way that you will not hear me and answer my prayer. That is the song that was composed by Don Moen. So,
How will you persevere in your faith? Paano maging matatag ang inyong pananampalataya? Sa inyong pagsubok, palagi niyong unahin, isurrender sa Panginoon. Once you surrender all your problems, trials, and everything to God, keep this in mind. God is faithful. If God died on the cross for you, give His life for us. He did not withhold His life. Do you think He will withhold anything that you ask Him that you need? It's not what you want that He will answer. It is what you need that He will give. Because what you need, He knows that He will be glorified when He give it to you. Mahal po tayo ng Panginoon. So I will conclude in this. One of the most significant events and signs that will happen before Jesus' return is the rebuilding of the third temple. This marked the Middle East peace with Israel. Once na nagkasundo ang mga Arabo nakipagsundo sa Israel, and if that time comes at naiwan kayo at ako'y wala na, tignan nyo, because Israel is the unfolding of the prophecy of Jesus coming. Kasi kung saan umakyat si Jesus, that is in Mount Olive, bago siya darating, magpa-plat yun. Believe me, it is starting to be flattened. How? Why? How? Because God says so. Now, when I come, I will return into this place. And that place, according to the Bible in Isaiah, that place or that mountain will flatten and become a valley. And if ever, when I'm gone, pag ako'y nauna na, at kayo andito pa, watch out. Totoo yung sinasabi ni Mama Dang. If you want to live your eternity in heaven, then live righteously. Real talk tayo. Hindi tayo maglingkod ng kunwari lang. No. Life is real. Totoo ang buhay. Dito at doon, totoo po. This life is a preparation for the life we will have in heaven forever. So don't take your salvation for granted. Hindi nyo binabaliwala ang sakripisyo ng Panginoon para kayo ay mabuhay ng walang hanggang sa piling niya with all the luxury, the glorious, awesome, wonderful thing He has prepared for all of us. My dear brothers and sisters, heaven is real and hell is also reality. Saan kayo? Doon sa sinusunog kayo na hindi kayo mamamatay? Nang walang hanggang eternity or doon sa piling ng Panginoon na mararanasan nyo ang mga bagay na hindi nyo naranasan dito sa lupa. All glorious and wonderful. So endurance, be an athlete for God. Prepare your soul and spirit to meet the Lord anytime. Prepare yourself. Prepare that soul. Live righteously. Huwag po tayong maglaro. Hindi laro ang buhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi laro. Ang buhay Kristiyano ay totoo. At pag hindi kayo nagpakatotoo sa Panginoon at sa inyong pamumuhay, mamamatay din ako. Oo nga, mamamatay ka din. Pero saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan ka pupunta pag mamamatay ka? Do you know where are you going to spend your eternity? Huwag mong sasabihin pa, nagpakamatay ka na, that's it. No. Magtataka ka na lang, bakit ko nakikita yung katawan ko at ako ay lumilipad? Magtataka ka na lang, sana. Sabi ko nga, Lord, bakit ibang sumasalubong sa akin? Sino gusto niyong sumalubong sa inyo? Alam niyo po, nung namatay si Mami, sabi niya, sige, uwi na ako. Jesus, let me go home with you. Yakap ko si Mami.
naramdaman ko yung kick, yung talagang, parang, alam nyo yung, parang nalaglag na ba to? Naramdaman ko yon. And then, nung tinignan ko siya, I saw the smoke that rise up from her body. And I smelled the smell of glory. So, sinalubong siya ng mga angels. Kasi you cannot smell the smell of death, but you can smell the date of glory. 30 minutes pa ako doon, di ko pa sila ginising. Dahil I was so mesmerized by the smell of glory. By the feeling that Jesus holding my mother. By the feeling that the angels took her away. 30 minutes pa akong yumakap sa kanya. At dinama ko pa yung glorious moment ng pagsalubong sa kanya. It was an awesome death in such a way na nakita ko pa, naramdaman ko pa kung sino ang sumalubong sa kanya. Kaya sabi ko, Lord, I want to die that way. Sabi niya, sige anak, uuwi na ako. Sige mami, sabihin mo na kay Jesus, Jesus, I wanna go home with you. At nung sinabi niya yon, niyakap ko siya, naramdaman ko yung, it's a heart tug, parang boom, gumanon. And then when I look up, I saw smoke. And I closed my eyes. And I feel in my spirit kung sino ang sumalubong sa kanya. I feel the glorious moments of welcome for my mother's homecoming to be with the Lord. And then my prayer that very moment is, Lord, I want to die this way. I want to go home this way. Mga kapatid, would you like to go home that way? Hallelujah. Every one of us will go home to our destiny. But where? You are all an athlete for God. Atleta po tayo. Amen? And let us prepare to win the crown of life. Strict effort and determination to live a righteous life. Amen? Can we do that? Did we receive something today? Hallelujah. Shall always stand up. Glory. Glory. Oh, what a wonderful day that will be. When Jesus, my Savior, I will see. Oh, glorious day to meet Him and see Him face to face. I need not to close my eyes to pray, but I will see Him face to face and say, I love you, Jesus. Thank you for saving me. Oh, glory. Hallelujah. Lord, thank you for the hope we have in you. Thank you, Jesus, that although, Lord, we have so many trials, we have so many mistakes, temptation, and failures in this world, you are so gracious, you are so loving, that you take us in your arms and say, it's okay, anak, andito ako. I will always embrace you. I will always take care of you. I will always protect you. No one can snatch you out of my hand as long as you will hold me. Oh God. I pray, Lord, for this congregation. I pray, Lord, for your people, that they will live righteously, oh God, for you. That they will prepare their heart and their soul just for you, oh God. That with the day, oh Lord, that you will call us home, we can hear your voice. Welcome, thou good and faithful servant, and enter into the rest I prepared for you. Oh, glory. Thank you, Lord. Help us, Father, in our walk in this world. May your Spirit, may your holy angels guide us and lead us in this moment, oh God, that we can live righteously for your glory.
honor, and praise. This is our prayer, Lord, today. Help us to be strong. Help us to be faithful. Help us to persevere. Help us to endure and to grow in faith in you, O God. Cover us with your precious blood, that the enemy cannot even go near us. But Lord, he will even be afraid to touch us, because your blood protect us and cover us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We surrender everything to you, our needs, our problem, our healing, everything, Father, that we need in this life. We give it to you, and thank you, Lord, for your answer. Thank you, Lord, for sustaining us each day. Thank you, Jesus. We give you all the praise and the glory that only belongs to you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. God bless us all.